Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila. Tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang satwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan.
Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hinirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Magsitayo na po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagat lubhang mahabagin ang ating Diyos
magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Paano natin ginagamit ang kapangyarihan ng salita? Sa magandang tanong yun, no? Paano mo ginagamit ang kapangyarihan ng salita? Alam naman natin, may kapangyarihan ng mga salita eh. Words can heal, words can hurt also. Words can bring hope, words can bring fear to others as well. Words can bring healing, or words can wound. Yan ang kapangyarihan ng salita. At kung titignan natin ang ating ebanghelyo, si Zacarias, ang huli niyang mga salita ay words of doubt. Nagdadalawang isip siya. Nung nagpakita ang anghel sa kanya na sila ni Elizabeth ay dininig ng Diyos ang panalangin at sa kabila ng kanilang katandaan, si Elizabeth ay magdadalang tao. Kaya ang sinabi ng anghel sa kanya, dahil hindi ka naniwala, nagdalawang isip ka, sige, hindi ka makakapagsalita. He ended with words of doubt. At pagkatapos ng 9 na buwan na no talk, di makapagsalita. Kahit nung pinanganak si Juan, humingi siya ng sulatang bato at doon niya sinulat, Juan ang kanyang pangalan. At mula doon, ang lumabas na sa kanyang bibig ay mga salita na nagpupuri sa Diyos. Dahil nakilala niya at nakita niya na sa kabila ng kanilang karanasan, pinagpala sila ng Diyos. Sa kabila ng kanilang mga pag-aalinlangan, ang Diyos ay tinugon ang kanilang panalangin. Ikaw ba naman, kung hindi sagutin ng Diyos, pag sinagot ng Diyos sa panalangin mo, mapapakanta ka. Ganun naman eh. May iba na sobrang saya, napapakanta. Yung iba rin siguro, pag malungkot, sumisenti. Tapos magmumukmok. Habang pinakikinggan ang playlist ni Moira. Pero si Zacarias, ang naging playlist niya, playlist ng pasasalamat. Dahil ito yung natanggap niya. Ito yung nakita niya. Na para sa mata ng iba, parang imposible. Pero dahil ang Diyos ang gumawa ng paraan, yung sa tingin nila ay imposible, at kahit sa kanya, akala niya imposible. Kaya kinilala niya, biyaya ng Diyos. At dahil tumanggap ng biyaya, ang sukli niya ay pasasalamat. Magandang tanong din minsan, ano bang lumalabas sa bibig natin? Ano ba ang lumalabas sa ating mga labi? Mga salita ba nagpupuri sa Diyos? Mga salita ba na nagpapasalamat sa Diyos? O mga salita na halos pumatay na lang ng kapwa?
mga salita na mambababa ng kapwa, mga salitang sisira sa kapwa. Yan ba ang lumalabas sa bibig natin? Mas mabilis pumuna kaysa makita ang kabutihan ng kapwa. Minsan din naman, pag pinuna tayo, pag naman, may mga ganyan tao, no? Pag pinagsabihan, kala mo aping-ape. Tapos anong gagawin niya? Siya din gagante. Lalo na ho sa panahon ngayon, social media, ang bilis nating humusga. Ang bilis nating mag-comment. Hindi natin alam yung buong kwento, nabasa mo lang yung headline, ang dami mo nang sinabi. Mas nauna to. Nahuhuli to. Mas nauna tayo magbukas sa bibig at manghusga ng kapwa kaysa unawain at mahalin ang kapwa natin. Mas nauna tayo magdalawang isip sa kabutihan ng Diyos, pero nakakalimutan nating makita na lagi tayong binibiyayaan ng Diyos. Si Zacarias, nung nagbukas ang bibig niya at siya'y nakapagsalita, ang lumabas sa kanyang bibig ay pasasalamat at pagbabasbas. Binasbasan niya si Juan na kanyang anak. Yung matagal niyang pinagdarasal at hinihintay, mula sa pagbibigay papuri sa Diyos, naging panalangin at awit na binabasbasan ang kanyang anak. Kaya maganda rin, sana sa atin bilang Kristiyano, tulad ni Zacarias, sana ang lumabas sa bibig natin ay mga salita na nagbibigay papuri sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. At mga salita din sana na nagbibigay pagbabasbas sa kapwa natin. Words that bless each other. Because we have received God's blessing. Si Zacarias tumanggap ng biyaya, kaya ang lumabas sa kanyang mga bibig ay mga salita na nagbibigay biyaya din sa kapwa niya. Yan ho ang kapangyarihan ng salita. Words have power. And I hope sa pagdalakbay nating ito ng mga simbang gabi, sa ikasyam na gabing ito, hindi ko alam kung sino nakasyam na. Doon sa mga bagong dating, first time, welcome. Pero, magandang makuha natin sa mga pagdinilay na siyam na gabing ito. Nakalakbay natin si Juan Bautista, si Zacarias, si Elizabeth, si Jose at si Maria. Sila nakalakbay natin. Nagtuturo sa atin sa Panginoon. At sana, mula sa paglalakbay na ito, hindi lang sana natin makuha yung pinagdadasal natin. Yung mga intensyon natin na inilalapit sa Panginoon. Sa mga siyam na mga gabing ito, alam ko may kanya-kanya tayo mga panalangin. Alam ko may kanya-kanya tayo mga pinagdarasal. Pero sana higit sa lahat, ang pinakamalaking biyaya na pwede nating matanggap ay ang pagbabago ng buhay natin. Na ang puso natin ay handa para tanggapin si Jesus. Ang puso natin ay handang yakapin si Jesus, ang Diyos na nagkatawan tao para sa ating kaligtasan. Kaya sana, hindi lang natin buuin at mabuo ang siyam na mga gabi at araw na ito. Sayang ang siyam na gabi at araw kung sa araw ng Pasko
wala ka. Sayang naman ang mga siyam na gabing ito na naghahanda sa atin para sa Pasko. Kung sa pinaka-main event, absent ka. Sabihin, Father, nakapagsimba naman ako siyam na gabi. Sa Pasko, asang ka? Ayun, namamasko. Sayang yung siyam na gabi kung yung pinaka-araw na pinaghahandaan natin, wala tayo. Kaya sana, sa paglalakbay nating ito, mas magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa, mas malalim na paglago sa ating pananampalataya at pagtanggap kay Jesus na darating. Bitbit ang ating mga kahilingan. Bitbit ang mga ating intensyon at pinagdarasal. Pero higit sa lahat, pinapanalangin natin, basbasan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Alalayan mo kami, Panginoon. Alam namin ikaw ang ikaw ay nakikinig sa aming mga panalangin. Samahan mo kami. Ito ang panalangin natin. At mula sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos, sana tayo din ay maging biyaya ng Diyos sa kapwa natin. As we have received God's blessing, let us also be a blessing to others. Saying words that bless one another. Saying words that heal one another. Saying words that uplift one another. Biyaya ng Diyos tayo sa kapwa natin dahil una tayong nakatanggap nito. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, biyaya ka ng Diyos. Sabihin mo din sa Kanya, biniyayaan ka ng Diyos. At sana sa paglalakbay nating ito, tumanggap ng biyaya, maging biyaya ng Diyos sa kapwa natin. Dahil si Zacarias, ito din ang lumabas sa kanyang bibig. Nakatanggap ng biyaya, nagbigay biyaya, at nagbigay pagpapala sa kapwa niya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, tumutulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban mo kami ng mga biyayang bumubukal sa iyong mabuting kalooban. Ang ating itugon, O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at tanglawan ang iyong liwanag, karunungan at kasamaan ang namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyan ng lakas ang mga nangihina, hilumin ang mundo mula sa sari-saring sakit at sigalot, pasiglahin ang mga nagdadalamhati at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at basbasan mo ang aming mga mag-anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina't dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming na mayapa. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan,
pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama namin, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at bigati upang matularan namin ng iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginhawaan sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ang pagdiriwang ng araw ng Pasko ay sa darating na Miyerkules. Sa gabi bago ang Pasko, December 24, ang mga oras ng misa sa bisperas ay ang mga sumusunod. 5 ng gabi, 6 ng gabi, at 7 ng gabi. At sa ganap na 8 ng gabi ay ang panunuluyan, isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni na San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Hesu Kristo. At sa 9 ng gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At sa araw ng Pasko, December 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Bago ang pagkawasbas ay pasalamatan natin na nag-alay sa ating misa ngayon ng Barangay 309, Zone 30, na pinangungunahan po ni Chairman Jojo Manuel and Council. Barangay 387, Zone 39, pinapangunahan po ni Chairwoman Luisa Amar and Council at ang Balangay MBBN. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.